Bininyagan ako sa ngalan ng Panginoong Hesus noong taong 1990. At ng taong 1998, naglingkod na ako sa simbahan. Salamat sa pagkilos at paggabay ng banal na espiritu, hindi ako nauubusan ng lakas sa paglilingkod sa Panginoon. At tuloy-tuloy lang ako sa pangangaral. Madalas akong tumutulong sa mga kapatid na nakararamdam ng negatibo at panghihina. At nanatili akong matyaga nung ang mga pamilyang di mananampalataya ay hindi mabait. Naramdaman kong malaking pinagbago ko mula nang maging Kristiyano ako. Salamat sa Diyos. Ngunit simula noong 2010, hindi ko naramdam ang patnubay ng Panginoon. Nawalan na ako ng gana sa ginagawa ko. Pinangaral ko ang mga dati kong aral nang walang kaliwanagan sa akin. Kapag ang aking asawa o anak na babae ay may nagawang hindi ko nagustuhan, hindi ko mapigilan ang sarili ko at nagagalit agad ako sa kanila. Alam kong hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nagdasal, nangumpisal at nagsisi ako. Ngunit hindi ko maiwasang magkasala muli at di ako makapagparay at madaling mawala ng pasensya. Sa ganito'y naging miserable ako. Nagbasa ako ng Biblia, nag-ayuno at nagdasal. Nang matakasan ng buhay kung saan nagkakasala lang at nangungumpisal, naghanap ako ng mga pastor upang tulungan akong suriin ito. Pero hindi rin nakatulong. Noong taong 2017, nangangaral pa rin ako sa iba't ibang lugar. Pero parang may kulang at di ako mapakali dahil patuloy pa rin ako noon na nabubuhay sa kasalanan. At patindi ng patindi ang nararamdaman kong yun. Isang araw tinanong ako ng aking asawa. Pansin ko parang naging malungkutin ka. May problema ka ba? Bilang sagot sa tanong niya, ibinahagi ko sa kanya ang aking mga pag-aalala. Ang sabi ko, ang iniisip ko lang kasi, ilang taon na akong nananalig at isa pa akong mangangaral. Pero bakit di ko mapigil ang sariling mamuhay sa kasalanan? Hindi ko maramdaman ng Panginoon. Parang pinabayaan niya ako. Naniniwala ako sa Panginoon. Nagbabasa ng Biblia at nakikinig sa Panginoon. Nalulutas ko ang mga pagsubok ko sa buhay at kinakaya lahat. Pero nabibigkis pa rin ako ng kasalanan. Nagsisinungaling ako para sagipin ang reputasyon ko. Di ko makamit ang sa kanya-kanyang bibigay walang nasumpungang kasinungalingan. Alam kong pinahihintulutan ng Panginoon ang mga pagpipinong dinaranas ko. Pero hindi ko mapigilang sisihin siya at nahihirapan ako na unawain siya. Di ko magawang masayang magpasakop sa kanya. Takot ako na kung manatili ako sa kasalanan, di ako makakapasok sa kanyang kaharian. Ang sagot ng asawa ko, paano ka nakakapag-isip ng ganyan? Manalig ka lang. Isa kang mangangaral. Di ba lagi mong sinasabi yan? Kahit nabubuhay tayo sa kasalanan at nahihirapang makalaya rito. Gayunman ang sabi sa Biblia. Kung iahayag mo si Jesus na Panginoon at sasampalataya na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. At pagkat ang lahat ng nagsisitawag sa Panginoon ay maliligtas. Nabubuhay tayo sa kasalanan at hindi pa nakakalaya roon. Pero napatawad na ang mga kasalanan natin. Tayo'y binigyang katwiran at naligtas ng pananampalataya. Hanggat dumadalo tayo sa mga pagpupulong, binabasa ang Biblia, pinapasa ng ating krus, at sumusunod sa Panginoon, tayo'y makakapasok sa kaharian ng langit at pagpapalain. Ang sabi ko sa kanya, iyon din naman ang akala ko noon, pero kamakailan lang nabasa ko uli ang unang Pedro 1:16. Kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. At hindi lang yon, nabasa ko rin ang mga Hebreo 12:14. Ang kabanalan, kung wala ito, ay walang makakakita sa Panginoon. Nailigtas na tayo sa kasalanan natin, pero patuloy pa rin tayong nagkakasala. Hindi pa tayo nagiging banal. Nag-aalala ko, makakapasok pa nga ba tayo sa kaharian ng Panginoon? Matapos niya akong marinig, sumang-ayon siya sa sinabi ko. At ang sabi niya, inimbitahan ng simbahan ng isang Pastor Chen mula sa Hong Kong. Iminungkahi niya na kausapin ko si Pastor Chen. Naisip ko na, kailangan kong malinawan ang tungkol sa bagay na ito
at maging maingat sa pananampalataya ko. O kung hindi, makakasama ito sa akin at pati na rin sa aking mga kapatid. Oo nga, tama tama. yun. Tama. Pagkatapos nun, sinimulan ko nang hanapin si Pastor Chen sa internet. At doon sa paghahanap kong yun, nakita ko ang isang website. Ebanghelyo ng Pagbaba ng Kaharian. Binuksan ko yung site at may mga salitang nakaakit sa akin. Babasahin ko sa inyo. Sige. Sige ba? Ang tao'y nakatanggap ng labis na biyaya, tulad ng kapayapaan at kasiyahan ng laman, ang pagpapala ng buong pamilya dahil sa pananampalataya ng isa at ang pagpapagaling ng mga may sakit at iba pa. Ang natitira ay mga mabubuting gawa ng tao at kanyang makadiyos na itsura. Sa pamumuhay ayon dito, magiging katanggap-tanggap ang isang mananampalataya. Ang mga mananampalatayang tulad lamang nito ang maaaring pumasok sa langit pagkamatay, na nangangahulugang sila'y naligtas. Ngunit sa kanilang buong buhay, hindi nila lubos na naunawaan kahit kailan ang daan ng buhay. Patuloy lang silang nagkasala at nangumpisal ng walang ginagawa para baguhin ang kanilang disposisyon. Yan ang lagay ng tao noong kapanahunan ng biyaya. Ang tao ba ay nakatanggap ng ganap na kaligtasan? Hindi. Sa makatuwid, matapos na makumpleto ang yugtong yun, naroon pa rin ang gawain ng paghatol at pagkastigo. Ang yugtong ito ay para padalisayin ang tao sa pamamagitan ng salita at sa gayoy bigyan siya ng isang landas na susundan. Hindi ito magiging mabunga o makabuluhan sa pagpapalayas sa mga demonyo. Dahil hindi mawawala ang likas na pagiging makasalanan ng tao kundi mananatili sa pagpapatawad ng kasalanan. Sa pamamagitan ng handog para sa kasalanan, ang tao ay napatawad sa kanyang mga kasalanan. Sapagkat ang gawain ng pagpapapako sa krus ay dumating na sa katapusan. At ang Diyos ay nanaiglaban kay Satanas. Ngunit ang tiwaling disposisyon ng tao ay nananatili pa rin sa loob at ang tao'y maaari pa rin magkasalat labanan ng Diyos. At hindi pa nakamit ng Diyos ang sangkatauhan. Kung kaya, sa yugtong ito ng gawain, ginagamit ng Diyos ang salita upang ibunyag ang tiwaling disposisyon ng tao at hinihingi sa tao na magsagawa alinsunod sa tamang landas. Ang yugtong ito ay mas makahulugan kaysa nauna at mas mabunga rin dahil sa ngayon ang salita ang direktang nagbibigay buhay sa tao at nagbibigay daan upang ang disposisyon ng tao ay ganap na mapanibago. Ito ay isang yugto ng gawain na mas masusi. Sa makatuwid, ang pagkakatawang tao sa mga huling araw ay nagpaging ganap sa kabuluhan ng pagkakatawang tao ng Diyos at ganap na tumapos sa plano ng pamamahala ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Amen. Talagang sabik na sabik akong basahin ito. Inilarawan ang kalagayan nating mga mananampalataya. Oo nga. At kahit na hindi ko ito lubos na naunawaan, ipinakita nito sa akin na meron pa ring pag-asa. Ramdam kong mahahanap ko rito ang daan para malinis ako at mabago. Nagpasalamat ako sa Diyos at pinakinggan niya ang dasal ko. Habang binabasa ko yun, nakikita ko na napakaganda ng pagkakasulat nun. At ang nauuhaw kong espiritu ay dinidilig at pinapastol nito. Naisip ko kung makakatulong kaya sila sa pagkalitong nararanasan ko. Nakalagay doon sa website, kung meron man kayong katanungan, mag-iwan lang kayo ng mensahe. Kaya naman, hindi ako nagdalawang isip. Nagpadala agad ako ng mensahe. Binigay ko sa kanila ang number ko at email address. Sinabi ko ito sa asawa ko at ang sabi niya sa akin, interesado rin siyang mahanap ang kasagutan. Salamat sa Diyos. Nakakatuwa, di ba? Kinabukasan, ang iglesia na makapangyarihang Diyos ay nakipag-ugnayan sa akin. Nang hapong yun, nakachat ko sila online. Sinabi ko ang gumugulo sa isip ko. Noon pa pinaniniwalaan na natin ang talatang ito ng Roma na nagsasabing, kung iyahayag mo si Jesus na Panginoon at sasampalataya na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Iniisip natin na napatawad na tayo ng Panginoong Jesus. Kaya naligtas na tayo. At tayo'y makakapasok na sa kaharian ng langit sa kanyang pagbabalik. Pero nabubuhay pa rin tayo sa kasalanan at sumusuway pa rin tayo sa mga utos ng Panginoon. At di rin tayo makatakas sa mga kasalanan. Ang sabi sa Biblia, kung wala ang kabanalan, hindi natin makikita ang Panginoon. Nakakalito. Ang isang gaya ko ba na laging nagkakasala ay makakapasok pa sa kaharian ng Diyos?
Ayon sa website ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, ginagawa ng Diyos ang paghatol at pagkastigo sa mga huling araw. Tungkol sa pagtakas sa makasalanang kalikasan at pagpasok sa kaharian. Ito ang ibinahagi ni Brother Chen. Para maunawaan natin, alamin muna natin ang ibig sabihin ng naligtas. Sa may dulo ng kapanahunan ng kautusan, lumayo ang mga tao sa Diyos at nawala ng takot sa Kanya. At dahil di na sila sumusunod at patuloy na nagkakasala, lahat sila ay nalagay sa panganib na maparusahan ng kamatayan. Nagkatawang tao ang Diyos ng personal at kinalaunan na ipinako siya sa krus bilang handog sa kasalanan para iligtas ang mga tao sa kamatayan na itinakda ng batas. Tinubos niya tayo mula sa mga kasalanan natin. Tama. Kaya naman, ang dapat lang nating gawin ay magdasal at humingi ng tawad sa ngalan ng Panginoong Hesus at mga sala natin patatawarin. Saka natin matatamasa ang mga biyaya ng Diyos nang hindi tayo mapaparusahan. Ito ang tunay na kahulugan ng maligtas sa kapanahunan ng biyaya. Amen. Amen. Kaya ibig sabihin, napatawad na tayo sa mga kasalanan natin kaya di na tayo hahatulan at parurusahan pa ng batas. At di na makikita pa ng Diyos ang ating mga kasalanan. Pero hindi yon nangangahulugan na di na tayo makasalanan o di na tayo nagkakasala at lumalaban sa Diyos. Ang maligtas ay hindi nangangahulugang wala tayong katiwalian at malinis na. Hindi rin nangangahulugan na makakapasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Upang sabihing tayo nalinis na, kailangan nating tanggapin ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Naintindihan ko mula sa pagbabahagi ni Brother Chen na ang pagiging naligtas sa Roma ay nangangahulugang pagtanggap natin sa pagliligtas ng Panginoong Hesus at hindi na tayo hahatulan at parurusahan ng batas. Ngunit di ibig sabihin nun ay mapadalisay. May katotohanan dito na kailangan nating alamin. May binasa si Brother Chen mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Basahin natin. Sige. Sa panahong iyon, ang gawain ni Jesus ay ang pagtubos sa buong sangkatauhan. Ang mga kasalanan ng lahat nang naniwala sa Kanya ay napatawad. Hanggat ikaw ay naniwala sa Kanya, ikaw ay Kanyang tutubusin. Kung ikaw ay naniwala sa Kanya, hindi ka na isang makasalanan. Ikaw ay pinawalang sala sa iyong mga kasalanan. Ito ang kahulugan ng pagiging ligtas at matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit sa mga naniniwala, mayroon pa ring nanatiling mga mapaghimagsik at sumalungat sa Diyos at mga kailangan pang dahan-dahang alisin. Ang kaligtasan ay hindi nangahulugan na ang tao ay lubusang nakamit na ni Jesus. Sa halip ang tao ay wala na sa kasalanan na siya ay pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Kapag ikaw ay naniwala, hindi ka na kailanman nasa kasalanan pa. Itutuloy ko po. Sige. Ang tao ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang gawain ng kung paano maiwawaksi ang tiwaling makasatanas sa disposisyon sa loob ng tao ay hindi pa talaga nagagawa sa kanya. Ang tao ay nailigtas lang at napatawad sa kanyang mga sala dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit ang makasalanang kalikasan ng tao ay hindi naalis at nanatili pa rin sa kanyang kalooban. Ang mga kasalanan ng tao ay napatawad sa pamamagitan ng Diyos na nagkatawang tao. Ngunit dito nangangahulugang wala ng kasalanan sa kalooban ng tao. Ang mga kasalanan ng tao ay maaaring mapatawad sa pamamagitan ng handog para sa kasalanan. Ngunit kung paano maaalis ang kasalanan ng tao, kung paano mawawala ang kanyang pagiging likas na makasalanan, at kung paanong ang kanyang makasalanang kalikasan ay ganap na maiwawaksi at mababago. Ang mga kasalanan ng tao ay napatawad dahil sa gawain ng pagpapapako sa krus ng Diyos. Ngunit ang tao ay patuloy na namuhay sa dating tiwaling makasatanas sa disposisyon. Dahil dito, ang tao ay dapat naganap na maligtas mula sa tiwaling makasatanas na disposisyon. Upang ang makasalanang kalikasan ng tao ay maaaring ganap na maiwaksi at hindi na kailanman muling mabubuo. At sa gayon ay tinutulutang mabago ang disposisyon ng tao. Kakailanganin nito na maunawaan ng tao ang landas ng paglago sa buhay, maunawaan ang landas ng buhay, maunawaan ang landas tungo sa pagbabago ng disposisyon, at kumilos alinsunod sa landas na ito. Sa gayon ang disposisyon ng tao ay unti-unting mababagot, makakapamuhay siya sa ilalim ng pagsikat ng liwanag. At upang magawa niya ang lahat ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos, maiwaksi ang kanyang tiwaling disposisyon at makalaya,
sa madilim na impluwensya ni Satanas. At dahil dito ganap na makakalaya mula sa kasalanan, doon lamang matatanggap ng tao ang ganap na kaligtasan. Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog para sa kasalanan ng tao at hindi inalis sa tao ang lahat ng kanyang tiwaling disposisyon. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangailangan kay Jesus na akuin ang mga kasalanan ng tao bilang handog para sa kasalanan, kundi nangailangan din sa Diyos na gumawa ng mas malaking gawain upang ganap na tanggalin sa tao ang kanyang disposisyon na nagawang tiwali ni Satanas. At sa gayon, matapos mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan, ang Diyos ay bumalik sa katawang tao upang pangunahan ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan ng gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawaing ito ay nagdala sa tao sa isang mas mataas na lupain. Ang lahat ng nagpapasailalim sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at makakatanggap ng mas malalaking pagpapala. Sila'y tunay na mamumuhay sa liwanag at makakamta ng katotohanan, ang daan at ang buhay. Amen. Amen. Salamat sa Amen. Diyos. Pagkatapos nun, si Brother Chen ay nagbahagi sa amin. Ang mga salita ng Diyos ay malinaw sa dahilan ng kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ginawa lang ng Panginoong Hesus ang pagtubos noong kapanahunan ng biyaya. At kahit napatawad na tayo sa mga kasalanan natin, ang makasalanang kalikasan natin talagang nakabaon. At mayroon pa rin tayong satanikong disposisyon. Tama. Nagsisinungaling tayo't nandaraya para makinabang. Mainggitin tayo at napopoot sa kapwa. Sumusunod tayo sa mga makamundong kalakaran. Tayo ay sakim at hindi patas. Tama. Kapag hindi nalutas ang ating satanikong kalikasan, pwede tayong magkasala sa Diyos anumang oras. Sabi ng Panginoong Hesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Opo. Ang Diyos ay banal, matuwid ang disposisyon at di nagpapalagpas ng pagkakasala. Paano niya hahayaan na makapasok sa kaharian niya ang mga tao na patuloy na nagkakasala? Totoo yun. Kaya naman, nagkatawang tao muli ang Diyos sa mga huling araw para iligtas ang sangkatauhan. Nagpapahayag siya ng katotohanan para hatulan at dalisayin ang tao batay sa gawain ng pagtubos. Para tuluyan na tayong makalaya sa kasalanan, maging malinis at makapasok sa kaharian ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinutupad nito ang mga propesiya ng Panginoong Hesus. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi nyo mga titiis. Gayunman kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatunayan niya kayo sa buong katotohanan. Amen. Amen. Ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ang sabi sa unang Pedro, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Amen. Kung aasa lang tayo sa gawain ng pagtubos sa panahon ng biyaya, nang hindi tatanggapin ang paghatol sa mga huling araw, hindi malulutas kailanman ang ugat ng pagiging makasalanan natin. Ang pagtanggap lang sa paghatol na makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ang lilinis ng katiwalian natin para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Tama. Naliwanagan ang puso ko sa pakikinig kay Brother Chen. Hindi kataka-taka kung bakit di ako makaiwas sa kasalanan kahit magdasal ako na magdasal. Magbasa ng Biblia o pigilan ang sarili ko. Oo nga. Iyon ay dahil sa di pa nabubunot ang ugat ng pagiging makasalanan ko. Hindi ko pa nararanasan ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Tama. Tama siya. Paanong ang gawain ng paghatol ng Diyos ay napapadalisay, nababago at ganap na naliligtas ang mga tao. Tinanong ko talaga sa kanya ang bagay na yun na gumugulo sa akin. Binasa niya ang iba pang salita na makapangyarihang Diyos sa amin. Sabi na makapangyarihang Diyos, sa mga huling araw, si Kristo ay gumagamit ng sari-saring katotohanan upang turuan ng tao. Ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan. Gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos? Paano dapat maging tapat ang tao sa Diyos? Paano dapat isabuhay ang normal na pagkatao? Gayon din ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa.
Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Partikular na yaong mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay sinasabi patungkol sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa kanyang gawain ng paghatol, hindi nililinaw ng Diyos ang likas na pagkatao ng tao sa ilang salita lamang. Nilalantad, pinakikitunguhan at tinatabas ng pangmatagalan. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pakikitungo at pagpupungos ay hindi maaaring mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang taglay ng tao. Gayong mga pamamaraan lamang ang matatawag na paghatol, gayong paghatol lamang ang makakasupil sa tao at makakakumbinsi sa kanila na magpasakop sa Diyos at tunay siyang kilalanin. Ang idinudulot ng gawain ng paghatol ay pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ang gawain ng paghatol ay nagbibigay daan sa tao na magtamo ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng gawain ng Diyos. At sa mga hiwagang di niya maunawaan, tinutulutan din ito ang tao na makilala at malaman ang kanyang tiwaling diwa at ang mga ugat ng kanyang katiwalian. Gayon din para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol. Sapagkat ang diwa ng gawain ito ay talagang ang mismong gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng may pananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Amen. Nagpatuloy si Brother Chen sa kanyang pagbabahagi sa aming naroon. Inihahayag ang katotohanan sa mga huling araw para hatulan at linisin tayo. Inihayag ng makapangyarihang Diyos ang lahat ng katotohanang nagliligtas sa tao. At maintindihan ang misteryo sa plano niya sa pagligtas sa sangkatauhan. Maisiwalat ang ugat ng kasamaan at kadiliman sa buong mundo. Kung paano tayo ginagawang tiwali ni Satanas at inililigtas ng Diyos. Ang katotohanan ng katiwalian ni Satanas sa tao, ang satanikong kalikasan ng tao na lumaban sa Diyos at kung ano-anong satanikong disposisyon. Kung paano nalilinis ang tao sa paghatol, pagkastigo, mga pagsubok at sa pagpipino ng salita ng Diyos at iba pa. Matapos tayong dumaan sa paghatol at pagkastigo, ang pakiramdam natin, ang salita ng Diyos na humahatol at naglalantad sa sangkatauhan ay maihahalin tulad sa isang matalas na espada. Ibinubunyag ang pagiging suwail natin, ang ating katiwalian at maging mga maling motibo natin. Tama yun. At ipinapakita sa atin kung paano tayo labis na natiwali ni Satanas. Puno tayo ng satanikong disposisyon, gaya ng kayabangan, panlilinlang, kasamaan at kabagsikan. Walang anumang wangis ng tao. Kahit nagsasakripisyo tayo sa ating pananampalataya, ginagawa natin yun para lang pagpalain at makapasok sa kaharian ng langit. Ginagawa lang natin yun para makuha natin ang biyaya niya. Di natin ginagawa yun upang sundin at masiyahan siya. Kapag nagkakaroon tayo ng malalaking problema o may sakuna sa buhay natin, sinisisi natin ng Diyos at di tayo talagang nagpapasakop sa Kanya. Kung tayo ay may kakayahan, kaloob o may tagumpay sa ating tungkulin, ipinagyayabang natin upang ang ibang tao ay tingalain tayo at nagagawa nating pagalitan ng iba. Pagdiayon sa pagkaunawa natin ang gawain at salita ng Diyos, hinuhusgahan at di natin siya sinusunod. Wala tayong takot sa Diyos. Pag nilalantad tayo ng mga salita ng Diyos at ng katotohanan, nahihiya tayo na parang wala nang mapagtaguan. Nagsisisi tayo at naiinis tayo sa sarili natin. At ayaw nang mabuhay pa sa tiwali at satanikong disposisyon. Nauunawaan din natin ang matuwid na disposisyon ng Diyos. At lumalago ang paggalang natin sa Kanya. Handa tayong tanggapin at pasakop sa paghatol at pagkastigo ng Diyos at isagawa ang katotohanan upang iwaksi ang katiwalian. Ang disposisyon natin sa buhay ay unti-unti nang magbabago. At lahat ng ito'y nakakamit pag naranasan na natin ang paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Salamat sa Diyos. Salamat sa Sinabi Diyos. niya ay totoo. Ang marinig ang pagbabahagi niyang yun ay nakakaantig para sa akin. Nakita ko ang halaga ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Kung paano niya ipahayag ang katotohanan para hatulan at ilantad ang tao sa praktikal na paraan. Lahat yun ay para linisin tayo at ganap na iligtas. Oo nga. Tama yun.
Ang tiwaling disposisyon natin hindi kailanman malilinis kung di mararanasan ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw at hindi tayo magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Matapos ang ilang araw na pagbabahagi, natiyak ko na ang makapangyarihang Diyos ay ang Panginoong Hesus na nagbalik. Salamat sa Diyos. Ang mga salita niya ay ang mga salita ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Amen. Tinanggap ko na ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ng walang pag-aalinlangan. Salamat sa Diyos. Nakakatuwa, di ba? Bilang mananampalataya ng halos ilang taon na rin, nakulong ako't nabuhay sa pagkakasala. Pero ngayon, nahanap ko na ang daan tungo sa pagdadalisay at ganap na kaligtasan. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Maganda ang pinahagi Salamat.